Hello po mga kaidiyas, new day, new project. Magagawa tayo ng diesel and oil pan. I am praying na mga puso natin ay nasa Diyos at nasa Panginoong Hesus. Ito po ang proseso. Siyempre, tabas muna tayo ng tamang sukat para sa ating project na oil and diesel pan. Naglagay po ako ng guide na ang angle bar mga kaidiyas para sa pagcutting natin. Hindi tayo mahirapan. Kumbaga isandal lang natin yung nozzle ng oxyacetylene cutting tools natin para dire-diretso yung pagcutting natin. Kasi pag walang guide, medyo lilihis po ang pagkakating natin kasi medyo kamay natin, alam nyo na, medyo nanginginig na. At yan po, pagkatapos ko pong kinat yung 5mm na planchet ay ini-spot ko na ang bawat gilid. Yan. Medyo may kalakihan po ang oil pan na ito o diesel pan na ito mga kaibigan, mga kaidiyas. Ayan. At siyempre yung pagtataking natin kailangan naka 45 degrees siya para po magmukhang perfect rectangular siya o perfect square. Kailangan sa pagtaking natin mga kaidiyas, kailangan po natin ang tinatawag na L square o skwala para tamang-tama po ang angle na ating kukunin pag meron tayong skwala na gamit. Ayan po, at malapit na nating matapos na may kabit. After po ng ating pagtataking at natama po ang tindig nila, magpo-full weld po tayo. Yung pagpo-full weld natin mga kaidiyas, in and out po, dapat isang pasada lang para hindi tayo pabalik-balik. At after nito, pag natapos natin welding sa loob, babalik na rin po natin yan mamaya. At siyempre sa likod na naman po tayo magbi-welding. At pag ganitong mga project mga kaidiyas, yung mga sahuran or anything na mayroon tayong ilalagay sa loob na liquid, kailangan yung pag-welding natin, kumbaga 90% siya na walang tutulo talaga. Yung 10% na natira, paglagay mo na mamaya ng tubig or pag-testing mo na. Kasi pag sinabi natin 100% na walang leakage, hindi naman natin ma-perfect mga kaidiyas na hindi ko masabi na ako perfect welder ako. Kailangan pa natin i-test. So kung walang leakage, doon na natin sabihin na perfect yung pag-weld natin. Pero as of now, habang wini-welding pa natin, pero kailangan nating sikapin na maging maayos yung welding natin para hindi pa balik-balik. Ayan po, binaliktad ko na po at sa likod na po tayo mag-welding. Samahan niyo po ako mga kaidiyas at mamaya po papakita ko po sa inyo ang finished product natin. Pero actually nakita nyo na nung sa unang picture pa lang ng video natin. Ganito po ang buhay namin sa Saudi Arabia. Hindi po tayo nakatuon lang sa trabaho dito sa amin. Hindi po ako nakatuon lang sa isang posisyon. Actually, ang trabaho ko po talaga is mekaniko sa mga portable gensets. Ito po, kumbaga, pag hindi ako busy, extra na lang po ito na gawain. Kasi, gusto nila na ganitong mga gawain, ako po daw ang gagawa. Siyempre, hindi naman tayo busy. At pribileyo po ng isang kumpanya po sa atin na may mga skill na katulad nito. Ayan po, ang ating finish na product sa pag-welding. Kailangan po yung pag-welding dyan sa labas, hindi na po kailangan ng grinder. Kumbaga, sakto lang ang tama natin sa pag-weld para hindi na natin kailangan ng grinder. Yan po ang finished product. Salamat po. God bless.